It's a fantastic day. Nandito nga pala tayo ngayon sa International Antarctic Center na matatagpuan sa Christchurch dito sa New Zealand. Dito nga sa lugar na to ay ipapa-experience sa inyo kung ano nga ba ang buhay sa Antarctica. First stop nga natin ay itong Hagland, kung saan sasakay kayo sa isa sa mga specially designed vehicle na ginagamit sa Antarctica. Sa pagsakay nga namin dito, basically pinaparanas sa amin yung roughness ng road, kung paano yung vibe ng Antarctica. Hindi literal na icy road yung dinadaanan namin. Talaga yung hawak ko ba? Mahulog. At sa ilang sandali lamang, at yun nga, super OA. So kunwari nga daw, nalubog kami sa isang yelo na natutunaw na. And finally, tapos na rin sa isa na kaming bumababa. Dito sa loob, meron silang projector gallery and nakita rin namin itong Antarctic Storm na magsisimula na nga in 4 minutes. Kaya naman kailangan namin tong isuot ng mga protective gears bago kami pumasok dahil medyo madulas daw talaga sa loob. Around -8 or -9 daw ang forecast dito sa loob ng Antarctic Storm. And ayan, last 3 minutes. Dahil ready na nga kami, pumasok na kami agad-agad. Wala nang atrasan to men. Nakakagulat nga lang kasi ang dami naming kasamang bata dito sa loob. Meron nga ditong wind chill machine na kapag nilong press mo, mararamdaman mo daw yung hangin sa Antarctica. Try din daw ni Mami. So hot. So hot pa sa lagay na yan ha. -8 degrees at tignan nyo naman yung wind speed. Talaga namang ramdam na ramdam namin dito. Super lamig. Nakita sa kamay ko. And then, meron silang pa jet ski dito. I don't know if jet ski talaga to, pero parang specially designed vehicle din siya sa mga icy condition. Syempre, pagkatapos nga ng Antarctic Storm experience, hindi mawawala ang penguin sa Antarctica. Kaya naman, meron din sila dito mga penguin na inyong makikita na very up close. And to be honest, ngayon pa lang ako makakita ng penguin sa malapitan. Ang cute ng sound nila. At syempre, meron nga din ditong incubator para sa mga maliliit na baby penguins. And syempre, yung iba nangingitlog pa lang. Actually guys, tamang-tama daw yung oras ng pagpunta namin dahil lunchtime na ng mga penguin. So most of them ay makikita namin. So ang ginagawa nito mga penguin ay nagpapakapagod muna silang maglangoy-langoy and after nun, kakain sila. Parang tayo ring mga tao, di ba? Nagpapakapagod mag-jogging, mag-workout, tapos after nun, kakain ng sobrang rami. At ito na nga, papakainin na sila. Think of introduced predators, we will often probably think of animals like that are wild, like stoats and ferrets, and even smaller animals like rats and hedgehogs, which are animals that's probably a little bit closer to home to most of us. Hiding away underground inside their little penguins obviously don't have very many defenses against them. And after nga namin makita ang mga penguin kung paano kumain, agad-agad nga naman kaming nanood dito sa 4D theater nila. Kumbaga dito, isa-showcase nila yung tourism ng Antarctica. Dahil 4D nga itong maliit nilang sinihan, syempre gumagalaw-galaw yung upuan namin and may mga tubig na tumatalsik-talsik. Basically, pinanood lang naman namin kung ano pa ang meron na iba sa Antarctica. And after nga no, nagpunta na kami dito sa Husky Zone. Dito daw ay may mga makikita na malalaking husky. Pumasok na nga kami agad sa loob at nakita na namin itong mga husky na to na napaka-cute. Grabe guys, super laki nila. At yan, lumalapit nga itong isa pero natatakot ako hawakan siya guys kasi sobrang laki niya. Parang kakainin yung kamay mo. Ay, si OA. And alam nyo ba guys, according dito sa nag-explain sa amin, ang ganitong lahi daw talaga na aso ay matatagpuan sa Antarctica noon. Pero noong 1994, parang nagkaroon daw ng environmental protocol because of the disease na kumakalat noon. I'm not sure sa buong details pero you can research about it. Anyway, sana one day magkaroon din akong husky. Pero tsaka na yun, may right timing para doon. At hanggang dito na nga lang tong vlog na to. Kita-kits sa ating next vlog.